At kaugnay po ng pagbabawal sa mga hoverboard sa mga eroplano, makakapanayan po natin si Shelo Villaluna, ang spokesperson ng Philippine Airlines. Magandang tanghali po sa inyo, Michelle. Si Connie Season po ito. Yes, magandang tanghali sa iyo, Connie. Magandang tanghali sa iyo, Rafi, and Merry Christmas. Merry Christmas, ma'am. Alam nyo, talagang marami ho siyempre ang nagdadalat uso kasi itong mga hoverboard na ito di ba? Paki-explain lang ho in detail kung bakit nga bukod sa sinasabing bawal talaga ito sa eroplano, ano bang po pwedeng mangyari talaga? Alright, ang mga hoverboards na ito ay nagtataglay ng lithium-ion powered batteries. So, it is powered up by lithium batteries, no? So, early on, ang mga airline companies, ina-allow po namin ito for as long as ang wattage nito ay hindi lalampas ng 160 wattage hours, no? Okay. Pero napag-alaman po namin base sa mga pag-aaral at sa karanasan ng mga airline companies na minsan ina-underreport ito ng mga manufacturers. This is beyond 160 watts at may mga insidente as attested by other airline companies na nagkakaroon ng overheating at igniting on board at maaari din po ito magdulot ng sunog. So dahil po dito, we would like to be on the side of safety because safety is the cornerstone of our operation. So ang desisyon ng pamunuan ng Philippine Airlines, simula pa December 12, pinagbawal na po ang carriage ng hoverboard, be it as carry-on, check-in, or cargo shipment. So yan po ang aming desisyon. Oo. Ma'am, maiba lang din tayo, kasi last year marami hong mga nakanselang mga flights dahil sa may kukulangan. Ang ilang mga airlines sa tauhan, biglang may nag-absent. Ano ho ang ating maaaring gawin kaya dito? Yung mga nag-absent na staff? Yes, ma'am. Oo, kasi para ho ngayong, kumbaga, Kapaskuhan, until next year, kung may mga uuwi naman mula ho sa kanilang mga bakasyon, hindi na ho makaranas pa ng mga ganito. Ano hong ginagawa ng Philippine Airlines particularly para ho talagang maayos ang maging takbo ho ng mga pipila naman ng mga pasahero ninyo ngayon? Alright, bago pa peak season travel date, yung peak season period namin nagsisimula ng December 15. Bago pa ng December 15, nagagawa po ng anunsyo ng Philippine Airlines sa publiko na full force, full manpower contingent sa airport terminals kung saan po nag-ooperate ang TAL. Ito po ang terminals 2 and 3. So lahat po ng counters full manning po yan. So makakaasa po ang aming mga pasahero sa mga outbound travelers at inbound travelers, wala pong problema. Pero rin po kaming customer service managers, we also have customer relations officers sa airport. Kung meron po silang problema, hanapin lang po nila ang mga CSMs po namin and CROs para i-attend po yung mga problema o yung mga hiniipon nila kung meron man. Okay, so, yun po, full force po ang aming mga manpower contingent. Bawal muna mag-absent, ma'am, yung mga tauhan. Bawal muna mag-absent. Okay. Yes. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay sa amin, Michelle Villaluna, ang Maraming spokesperson. salamat, Connie. Yes po. Yan naman po ang spokesperson ng Philippine Airlines.